Magandang gabi po sa bawat isa. It's Friday. It's our Bible study. At muli po tayong mag-aaral ng mga banal na salita po ng ating buhay na Panginoon. Sige po, again, as we continue on the series about Jacob's life, let's open our Bible on the book of Genesis, chapter 30, from verse 25. Genesis, chapter 30, from verse 25. After Rachel gave birth to Joseph, Jacob said to Laban, "Send me on my way so I can go back to my own homeland. Give me my wives and children from whom I serve you, and I will be on my way. You know how much work I have done for you." But Laban said to him, "If I have found favor in your eyes, please stay. I have learned by divinations that the Lord has blessed me because of you." He added, "Name your wages and I will pay them." May God bless the reading of His Word. Amen. Sige po, tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Taas po natin muli ang ating mga kamay. Lord, we thank you for the opportunity na mag-aral ng iyong salita. Salamat. Ang buhay, kahit mahirap, ay gumagaang dahil kasama ka namin, Panginoon. Hindi biro ang aming mga nararanasan, kaliwat kanan ng problema, ang pagsubok ng buhay. Pero dahil kasama ka namin, ito'y gumagaang, Panginoon. Hawiin mo ang pagod, ang magulong isipan, ang karamdaman, ang bayarin, ang mga sirang relasyon. Hayaan mo sa mga banal na oras na ito, ay ituwin namin ito para sa iyo. Banal na Espiritu, patuloy kang magsalita sa amin. Patuloy kang maluwalhati ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabing, Amen. And Amen. Amen. This Friday, October 15, is our topic. It's entitled, "The Lord has blessed me because of you." Pwede pala yun, ho? Dahil sa iyo, naging pagpapala ang lahat. Alam po ba nyo, yung trabaho nyo, yung negosyo nyo, kung saan ka pamilya, yung pag-aaral mo, nagiging pagpapala ang lahat. Kumbaga nakakasabay ang karamihan sa pagpapala dahil nandun ka. Ano yon? Yung anak ng Diyos nandun. At dahil doon umiikot, dumadating ang biyaya ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyo, sa iyong katabi, ang biyaya ng Diyos ay sumaiyo. Sige, ulit mo. Ang biyaya ng Diyos ay sumaiyo. Andyan ang biyaya. Andyan ang blessing ng ating Panginoon. So napansin po natin na from here na si Rachel ay barren o baog na hindi magkaanak. Pero dahil nga naalala ng Diyos si Rachel, ipinagkalooban siya ng anak. At from there, ang naging anak niya, sabi sa verse 25, ay si Joseph. Dito po, mag-uumpisa na tayo. From Jacob ay magkakaroon na po tayo ng bagong karakter. Sino po yon? Si Joseph. Now, sinabi ni Jacob kay Laban, nung ama ni Rachel, na gusto ko nang umuwi sa amin. At dadaling ko na ang aking mga anak, mga asawa, marami, at kanyang mga anak. At ako'y naglingkod na sa iyo na sapat na panahon na. Ilang taon na ako naglingkod sa iyo at uuwi na kami. At hinihingi ko lang ang iyong permisyo sa aming pag-uwi sa amin. Now, in verse 27, tingnan po niyo yung Bible, Genesis 30, verse 27, "But Laban said to him, If I have found favor in your eyes, please stay. Kung nakakatagpo naman ako ng pabor sa iyo, dito lang kayo. Dahil naintindihan ko, natagpuan ko. Dahil sa iyo, the Lord has blessed me because of you." Yan ang ating topic. Dahil sa iyo, pinagpala ako. Kaya, may nagsabi na ba sa inyo yan? Dahil sa iyo. Dahil ikaw ang anak ko, ikaw ang magulang ko, ikaw ang boss ko, ikaw ang empleyado ko, ikaw ang teacher ko, ikaw ang aking estudyante. Dahil sa iyo, ay naging pagpapala. Nadama ko ang proteksyon, nadama ko ang biyaya ng Diyos, nadama ko ang mga answer prayer ng Panginoon dahil sa iyo. Bakit? Dahil anak ka ng Panginoon, marunong kang sumunod. Marunong kang mag-priority sa prioridad ng Panginoon. Yung gusto ng Diyos, gusto mo rin. Yung ayaw ng Diyos, ayaw mo rin. And that is, yan ang mga tatak ng mga anak ng Diyos.
Now, sabi rin ni Laban, he added, "Name your wages and I will pay them." Sabihin mo, presyo mo. Dahil sa iyong mga trabaho na libre na ilang mga taon yun. Di ba? Nung kay Rachel, na napunta kay Leah, naging 7 taon, another 7 years. At dito, manganganak na nga si Rachel na ang pangalan ay si Joseph. Kaya sabi ni Jacob, uuwi na kami sa amin. So, may hamon po si Jacob sa verse 29. Tingnan po nyo. Jacob said to him, "I have worked for you, and how your livestock has fared under my care." Dumami ang iyong mga alagang mga hayop. At the little you had before I came has increased greatly. Dati konti lamang ang mga alaga mo. Pero dahil sa Diyos, parang chinek ni Jacob, biniyayaan ka ng Panginoon. Now, unang-una ang nagbe-bless ay ang Diyos. Kung ano meron ka, ang Diyos. Okay? Hindi ikaw, dahil di ka magaling ka, dahil masipag ka, dahil talented ka, hindi dahil kung ano-ano. Kundi ang talagang source of the blessing ay ang Diyos. Kaya wala po tayong pwedeng maipagyabang sa Diyos eh. Nahabag lamang ang Diyos at ibinigay niya sa ating itong meron tayo ngayon. Kaya sabi mo nga ulit sa katabi mo, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Pastor, nasa pandemic, kahit ang hirap ng buhay, kahit ang dami-dami nating mga problema, pinagpala ka pa rin ng Panginoon. Huwag mong isipin talo ka. Hindi alam ng Diyos ang salitang talo, kaya bilang mga anak niya, dapat hindi rin natin alam ang salitang talo. Alam natin na panalo tayo pagkasama natin ng Diyos. Panalo tayo pag sumusunod tayo sa Diyos. Panalo tayo kung ang salita ng Diyos ay ang ating prioridad sa buhay na ito. Now, yung habang sinasabi ni Jacob ito, nagkakaroon po siya ng idea at sinasabihan niya si Laban na you are blessed dahil sa Diyos. Sabi niya, may plano ako, I have something sa iyong bahay, sa iyong negosyo, sa iyong mga alagang hayop. Kaya sabi ni Laban sa verse 31, "What shall I give you?" Ano bibigay ko sa iyo? Now sabi ni Jacob, sumagot siya, "Don't give me anything." Huwag mo akong bigyan na kahit ano. Ang gagawin ko ay aalagaan ko ang yung mga flocks, ang yung mga alagang hayop. Ibubukod ko yung may mga spot, yung mga itim-itim na tupa, ng mga kambing, ng kung ano-anong mga hayop ng alaga mo. At kung ano ang masasabi nating parang walang kwentang hayop na may mga marka, yun lang nung akin, paghihirapan ko. So nag-agree po si Laban sa suggestion ni Jacob, sabi sa verse 34, "I agree. Let it be as you have said." Mangyari nawa sa mga sinasabi mo. Kaya nagkaroon po ng strategy. Okay? So malinaw po yun. Kung may mga tatak ay kay Jacob at ng mga mapuputi, magaganda, ay kay Laban yun. Kasi siya ang may-ari. Now, dito, sa verse 37, nagkaroon po ng parabagang strategy si Jacob kung paano niya aalagaan itong mga flocks ni Laban. Hindi agad umalis po si Jacob, talagang pinaghirapan pa niya yung pwedeng maging kanya. So, ang ginawa po ni Jacob, tingnan po niyo ang verse 37, ay pumutol siya ng mga sanga. At sa pagputol ng sanga, lalo pa niyang itong inalis ng mga balat ng mga sanga at parang ginawa ito doon sa harapan ng mga hayop. At doon, sa mga sangang yon ay may parabagang ine-experiment si Jacob. At sabi po dito, habang iinom sila at nakikita ito ng mga halagang hayop, habang when the woman is in heat o naghahanap ng lalaki, ay makikita nila ng branches na ito na balat at sila yung magme-mate. At dito, binubukod ni Jacob ng mga spotted, ng mga parang may mga itim-itim sa katawan. At ang usapan nila pag kung sino ang mahina o kung sino yung mas spotted, ay yun ang mapupunta kay Jacob. So inalagaan po, siguro matagal na panahon to, hindi naman po binanggit. Ang nakita po ni Jacob na when the female
animal were in heat. Tumitingin sila sa sanga. At there's something in it na, kumbaga, parang sa isip ng mga hayop. At alam po ba nyo ang nangyari doon sa mga alaga ni Jacob na kukunti lang dati? Kasi mga ano yan, kumbaga sa hayop, mga reject yan eh. Yan ang mga masasabi nating mga waklas. Hindi, walang kaklas-klas. Yung mga spotted. Pero dahil nakikita po yung branches na yon, alam po ba nyo nangyari doon sa mga inaalagaan ni Jacob? Mas rumami yung mga spotted na yon. At kumonti lang yung mga napunta kay Laban. Tapos ang naging problema pa, sabi po sa verse 42, tingnan ba nyo, but if the animals were weak, he would not place them there. Kung mahina, hindi niya kukunin. So the weak animals, mga mahinang animals sa pag-aalaga ni Jacob, yun ang napunta kay Laban. And the strong ones to Jacob. So, sa pagkakataon ito, hindi naman nagdaya si Jacob, no? Bagamat mandaraya siya noon. Hindi, totoo na siya. Umaharap na siya ng mano-mano, umaharap na siya ng pagiging totoong Kristiyano kay Laban. At ang nangyari nga, napunta tuloy yung mga mahinang hayop kay Laban doon sa may-ari. At ang usapan nila, kung ano nung lumabas sa inaalagaan ni Jacob, yun ang mapupunta kay Jacob. Now, ang maganda pa po dito, yun ang mas malalakas. Yun ang mas magaganda. At sinabi po dito sa verse 43, tignan nyo. In this way, the man grew exceedingly prosperous. Mas yumaman si Jacob kay Laban. Isipin niyo yun, ha? Ikaw na empleyado lang siguro. Ikaw na may simple lamang na negosyo siguro. Ikaw na teacher na baka balang araw maging principal ng eskwelahan mo. Ikaw siguro nung nag-iisip, wala na, baksak na. Hindi po. Pag-anak po pala ng Diyos at gumagawa sa Diyos, ginagawa, ino-honor, sinasabing ang blessing lahat niyan ay nasa Diyos. Nasa kanyang habag, nasa kanyang pag-asa lamang sa ating Panginoon. Yun po pala ang mangyayari sa mga anak ng Diyos. Ang word po no, sa English, exceedingly prosperous. Tuminding yaman. Hindi lang pang one-day millionaire, kundi pagiging mayaman niya ay tumindi ng tumindi. At and the female flocks and the male servants, the camels and the donkeys, ay mas naging mayaman na po siya kay Laban. Now again, gusto po tayong pagpalain ng Panginoon. Amen? Can you say amen? Gusto tayong pagpalain ng Diyos. Gusto gawin ng Diyos kahit sa mahirap na buhay na ito. Ang makita ng Diyos ay ang ating pagsunod, ang ating pagkapit sa Kanya. At kaibigan, kapatid, kababayan, madadama mo na binukod ka ng Diyos. God loves you and God cares for you. Kaya sana po sa mga ganitong sitwasyon natin na mahirap, ay huwag po tayong ma-discourage. Huwag nating sabihin, wala na, tapos na. No. Nag-uumpisa pa lamang ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo yan, nag-uumpisa pa lamang ang Diyos. Kaya nga sabi ko lagi, you just hold your wallet, hold always your passbook. Hold always nung mga alam mong sampapasok ang biyaya ng Panginoon. And always declare, Lord, bilang iyong mga anak, turuan mo ako lalong magtiwala at sumunod sa iyo. At ito ako, Panginoon, handang i-receive ang iyong biyaya. At one day, alam po ba niyo, one day, magiging katulad sila ni Laban, yung kaibigan mo, yung kasama mo sa trabaho, yung kamag-anak mo, yung kasama mo sa bahay, yung mga barkada mo, sasabihin nila, alam ba niyo, ang blessing ay dumadaloy sa taong yan dahil yan taong yan ay sumusunod sa Diyos. Oh. Ang dami pong bibig ngayon na talagang ang hirap ng buhay, ang hirap ng pera, taas lahat ng taas. Pero ikaw na anak ng Diyos, sasabihin, wow, kaya ko ito. Ang biyaya ay mas marami pang parating. Sabi mo nga yun, ang biyaya ng Diyos ay mas marami pa ang padating. Why? Dahil God loves you and God cares for you.
Alam niya ang nangyayari. Alam niya ang iyong sitwasyon. At sasagutin tayo ng ating Panginoon. Wow! Ang bigat po, no? Akala ni Jacob na nagpaalam lamang siya na umalis. Pero meron palang mas extra blessing ang paparating. Yan ang sitwasyon ngayon. May parating na hindi lang blessing, extra blessing. Nung exceedingly blessing ng Diyos. Wow! Parating po yan. Kung susunod tayo at maniniwala tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, let's lift our hands again. This is a point of contact unto the Lord. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Saan ka man? Nasa kusina, nasa sala, nasan man. Just lift that hands toward God this evening. Lord, salamat muli sa salita mo na napakaganda. Minsan nakala namin lagi na ang aming mga ginagawa ay nasayang lamang. Ang effort, ang taon, parang walang nangyari, no? Kung sasandalan talaga namin ang iyong mga salita ay mas maganda ang paparating sa iyong mga anak. Hallelujah! Hindi kami kawawa, Panginoon. Hindi kami mahinang Kristiyano. Hindi kami tinatawag na wala nang mangyayari. Kung ang Diyos ang kasama namin, mas malaki at mas maganda ang mangyayari sa amin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa live stream na ito. Yung paalala ng iyong salita, yun kami. Baguhin mo kami, Panginoon. Again, we are praying for those people na nasa banig ng karamdaman. We are praying for those people na nangangailangan ng financial, ng kalakasang emosyonal, higit sa lahat sa spiritual. Ibalik mo kami, Panginoon, sa aming first love. And what is that? Ang pag-ibig namin sa iyo. Huwag mong hayaan na lumipas ang maghapon na hindi ka namin kinakausap, na hindi namin binabalikan ang iyong salita. Mas kailangan namin yun, Panginoon. Bagamat mahalaga ang pera, mahalaga ang promotion, mahalaga ang aming tinitingnan dito sa buhay. Pero ang pinakamahalaga po pala ay unahin ka sa lahat. At susunod ang iyong biyaya. Katulad ni Jacob, naging matapat siya. Nakita ni Laban na sinusundan si Jacob ng iyong biyaya. Gayon din kami, Panginoon. Naway maging ilaw at asin kami ng sanglibutang ito at makita ng marami na dahil sa aming Diyos, hindi kami apektado ng anumang pandemic. Hindi kami apektado ng anumang hirap sa buhay dahil ang Diyos namin ay kasama namin. Salamat sa mga nanonood ng live stream, Panginoon. Patuloy mo silang abutin. Patuloy mo silang i-encourage. Patuloy mo silang bigyan ng kaligayahan. Salamat sa aming bansa na unti-unti ay nagbubukas po kami. Patuloy mo kaming ipaalalahan ng mag-ingat. Patuloy mong balutan kami ng iyong banal na dugo, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming simbahan, ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming mga transaksyon. Dahil anak mo kami, sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po'y magsabing, Amen and Amen. Wow! Salamat po. Salamat po sa inyong oras. Again, please write a comment sa whatever you can say about our live stream. At gayon din yung prayer request po nyo after this ay may mga mananalangin po sa inyo. Ang dami po niyan. Kaya kung mas marami ang nananalangin, wow, parang chain yan. Mas matindi ang kadena na ibinibigay po natin sa Panginoon. Kaya huwag kang mahiya po. Just write your name. Bagay, andun naman po ang name nyo. Write your prayer request. Ano man yun. At ilalapit po natin yan sa Diyos na Diyos ng imposible. Doon tayo lalapit. Hindi natin nilalapitan ang binging Diyos o patay na Diyos. Ang nilalapitan natin ay Diyos na makapangyarihan. Yan ang ating nilalapitan. I'm very happy lagi na tuwing Wednesday and Friday and Sunday sa ating live stream ay lagi ko po kayong nakakasama. Hindi ko po kilala ang iba sa inyo, pero naniniwala po kayo ako dahil sa Panginoon, nagkakaisa po tayo. Salamat. Again, I'm Pastor James Lagasca.
and you are watching the live stream of Light of Life Foster Church. Again and again, always remember, the Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. Sweet dreams and the Lord bless.